Magandang araw sa ating lahat mga farmers. So update po tayo ngayon dito sa ating mga alagang RTL chickens. So 25 days na nga po sila. And kaninang umaga ay nag-start na rin po tayong maglagay ng egg 1,000 mga farmers sa kanilang tubig. And ayun, mayroon po tayong good news mga farmers. Dahil sa mayroon na pong nag-umpisang mangitlog dito sa ating mga RTLs. So ayan, mayroon na pong isa. Bali, maliit pa siya dahil unang itlog pa lang naman. And umaasa po tayo na bukas is may mangingitlog po ulit. Sana madagdagan na. So hapon na rin kasi mga farmers alas 4 na. So ayan, ang gaganda na po ng ating mga manok. At iba na rin po yung tunog nila ano na talaga, yan na po yung sign na talagang sila po yung mag-start ng mangitlog. So may mga iba dito mga farmers na paghawakan natin ay so ayan, umuupo sila. Parang gusto na nilang sampahan ng tandang. So ayan, ano na po sila, in heat na po sila mga farmers. Kaya in-expect po natin itong susunod na linggo mas madadagdagan na po yung kanilang may itlog. So bali sa pala mga farmers magti 20 weeks po sila ngayong January 14. And pagdating po ng 25 weeks, yan na po yung pinaka peak nila. And magiging maganda na po yung ating pag-collect ng kanilang mga itlog mga farmers. And ayun i-update na rin po natin itong ating ginagawang pagpapaluwag dito sa ating area mga farmers. Dahil nga dito po natin nilalagay or itatayo yung ating magiging quarters. So ayan, ang niya ngayon, lumuluwag na rin mga farmers. Bali, nagtatanggal po tayo ngayon ng lupa at binabagsak na lang natin dito sa may side dito. So medyo mataas yan mga farmers, and hindi po natin yan mapapalapad basta-basta. And naglagay po tayo dito ng timeline na dapat sa February 20 ay naitayo na po natin mga farmers yung ating quarters dito. So yun po yung pinaka-last, natin, deadline nga para may tayo yung ating quarters. So naglagay po tayo ng ating mga deadline sa ating mga gawain para maobliga po tayo mga farmers na gawin, dahil marami po tayong proyekto ngayong 2026 dito sa ating binubuong farm. And papakita lang po natin so ayun, kung makikita nyo dun sa may buko, ayun po yung source ng tubig natin mga farmers. Medyo malapit lang po sana kung hindi mataas dito sa ating area. So kailangan pa nating umikot papunta doon para makapagdala dito ng tubig. Kaya ang ginawa natin mga farmers ay dinala po natin dito yung ating isang motor na tubig. So ito, bali ito po yung gagamitin natin para hindi na po tayo mahirapan mga farmers na akyat baba para lang magdala ng tubig dito sa may taas. So ngayong 2026 mga farmers, gagawin po natin yung mga paraan para mapadali po yung ating gawain. Dahil nga sa tayo lang po ang gumagawa dito, wala tayong inaasahan na iba sa ngayon. Kaya gagawa po tayo ng paraan para yung mga gawain natin ay mapadali. And nag-invest na rin po ako mga farmers ng cutter ng mga mga dahon-dahon, mga prutas. So kung ano yung pwedeng i-cutter natin dyan, dahil marami po tayong tanim na mga Madre de Agua and balak pa nating dagdagan. So yung napier natin para sa mga kambing, and balak na rin po natin magtanim ng kamote, yung baging, dahil mayroon naman na tayong cutter. So magagamit po natin to mga farmers sa ating mga alaga, lalong lalo na sa ating mga alagang kambing, native na baboy, and sa mga manok, pabo natin at pato.
So, ano rin may kamahalan din to mga farmers. Kaya lang, gaya nga po ng sinabi ko ay kailangan po natin gumawa ng paraan para mapadali yung ating mga gawain. Kahit na gumastos tayo, ang importante po ay mapadali yung ating gawain para tayo po'y makapagpatuloy sa ating ginagawa dito sa ating munting farm. So ito naman, bali na-imagine ko mga farmers, dito tayo nag-umpisa sa area na to. Itong maliit na kubo na to mga farmers, hanggang sa napalaki natin. And yung area na to dati mga farmers ay mababa po dati dyan. And dito is lupa pa. So ngayon mga farmers, ang laki na po ng pinagbago. And masasabi rin po natin na tayo po ay on track. Kumbaga, nasa direction po tayo mga ka-farmers. So imagine nyo po, ako lang po mag-isa ang gumagawa dito. Pero mayroon po tayong naipapakitang resulta. Kahit na medyo matagal, at least mayroon pong resulta mga ka-farmers. And dito, dinala na rin po natin dito yung ating mga game fowl na inahin. So nandito po yung dalawang claret natin. Dito po natin siya nilagay. And yung mga white kelso natin nandun po sa loob. Doon ko na lang po nilagay mga ka-farmers yung white kelso. And yung mga alagang pato natin at pabo, so nandito po sila. Ayan po sila mga farmers, gutom na. Ayun bali pinag-iisipan po natin mga ka-farmers na itong excuse me po, pinakaunang kubo natin na to ay i-dismantle. So i-dismantle natin to mga ka-farmers dahil nga sa magagamit po natin itong area para sa ating mga paitloging manok. So ito po ay medyo mababa kasi mga ka-farmers. Pagdating po ng summer, kawawa po yung ating mga alagang manok. Kaya itong kubo na to ay i-cover po natin yan ng kawayan. And ang mangyayari po sa kubo na to mga ka-farmers ay gagawin po natin na cage free yung ating mga alaga. So hindi pa po natin alam kung anong ilalagay, kung mga puting manok or yung brown egger. Basta ang dadalhin po natin dito mga ka-farmers sa kubo na to ay paitloging manok pa rin po. Pero mas maganda siguro kung itong mga Loman White pa rin para hindi na mahaluan ng ibang breed itong ating mga alaga. So umpisa siguro dito mga ka-farmers sa mga kahoy na to. Balak na po nating diretsong kubo na hanggang doon sa dulo na medyo mas mataas para anuin na po natin, ihanda na po natin or i-prepare na po natin yung gagawin nating kubo na hanggang pang 1,000 na capacity or 960 mga ka-farmers. So kakaumpisa pa lang po natin na mag-alaga ng paitloging manok, pero yung mga plano natin ngayon ay mas nauna na po dahil ang direksyon po natin ay papunta na po doon mga ka-farmers. Kaya mas maaga, mas mabuti na para hindi po tayo nag-aapura. So ayun, nandito pa rin yung mga kahoy natin mga farmers at medyo tuwing hapon ay umaambon na dito sa aming lugar. And ang kagandahan naman po ay nakukumpak itong ating tinabon dito ng mga lupa. So kung ambon-ambon lang, walang problema mga ka-farmers. Wag lang po sana yung bumigay agad yung napakalakas na ulan dahil sigurado mawawash out po dito sa side na to. Hindi naman na tong natin kubo natin dito, hindi naman na to babagsak, pero ang natin mga ka-farmers dito po sa bagsakan ng tubig, sure po tayo na iwawash out na yung iba dyan. Pero kung ambon-ambon lang mga ka-farmers, walang problema. So nakakatulong po yun para sa pagkumpak ng lupa. And pagdating ng summer, syempre titigas na siya. So yan, nililinis pa natin yan mga ka-farmers. And eto,
pagka sakaling mag-ano tayo mga farmers, no, magtagumpay tayo dito sa ginagawa natin, baka pati itong harapan natin dito ay magamit din natin para sa pabahay ng mga layer. So marami na po tayong binabalak, no, sa mga paitloging manok. So sa ngayon, ano muna tayo, focus muna tayo ngayon dito. Nasabi ko lang naman yung ating mga binabalak. But ang unang pinakaano muna natin mga farmers ngayong 2026 is ito. Magkaroon po tayo ng quarters dito mga farmers. So abangan nyo mga farmers, marami pa po tayong project na susunod. At pagkatapos ng kubo natin, isusunod na natin yung bahay ng kambing. At yung native na baboy natin, dahil balak din po nating dalhin dito. So dyan siguro sa area na yan, medyo patag kasi dyan mga farmers. So dyan po natin ilalagay yung mga native na baboy natin. Hihuhuli na lang natin sila dahil nga sa harapang bahagi ng farm natin, maayos pa po yung kanilang pabahay. Hindi pa po sila hindi pa sila problema. Ang problema po natin is yung mga kambing natin. Baka maabutan po tayo ng tag-ulan, kawawa po yung mga alaga nating kambing mga farmers. So ayun, hanggang dito na lang mga farmers, no. At sana wag niyong kalimutang i-subscribe itong aming maliit na channel, and paki-like na rin po itong video. At kung pwede na rin po ay baka pwedeng paki-comment naman yung inyong lugar para malaman natin kung saan nakakaabot itong ating mga video.